Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Voice of the Kingdom. Hallelujah. Voice of the Kingdom proclaiming the gift. Yan po, nagpapatuloy po tayo sa ating pong pagbasa at pagkilala ng banal na kasulatan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Nahanap ko po yung aking file dito. Sandali lang po. Ayan. Ang theme po natin for this morning ay yan po. Ano po? Nababasa niyo po ba? The gift to be ready for His birth. Yan. Hallelujah. Amen. The gift to be ready for His birth. Fourth Sunday of Advent. Yan po ang ating theme for this Sunday. Pang ilang linggo na to ng Advent? Ilan na po ang nakasindi? Apat na. Ika-apat na po. Ano bang candle ito? Saan nagpasa kanina? Yan, candle of love. Yan. Love po tayo ngayong umagang ito. Amen. Ang mensahe ng Kapaskuhan ay pag-ibig sa pamagitan po ng ika-apat na Advent candle. Ang message po natin ngayon ay message po mula sa Gospel of Matthew, chapter 1. Very familiar na po tayo din sa verse na ito ng pagkasilang ng ating Panginoon. Mula chapter 1, verses 18 to 25. At ang challenge po ngayon ay hindi lamang po pang lalaki. No, sapagkat magpo-focus po tayo kay Joseph. Okay? So the challenges of Joseph. Pagbigyan nyo na po dahil minsan lang naman ng mga lalaki ang ma-focus pagdating po sa banal na kasulatan. Amen. So the challenges of Joseph. No? Palitan nyo nga ng pangalan natin yan. The challenges of yung pangalan natin. Meron pa tayong kinakaharap na challenge ngayon? Hi. No? Ang daming challenges ng buhay. Pero po ito pong si Jose, sa unang kwento ng Pasko, ay maraming challenge na kinaharap. At sa ulitin ko, hindi lang po ito pang lalaking challenge, kundi challenge ito para sa lahat. Tingnan natin ang challenge na ito this morning bilang challenge para sa lahat. Ang sabi nga po ng quote, Joseph's greatest contribution to history was not a word he spoke, but a space he provided for the word to become flesh. Kaya po, yung paghahanda ng kapanganakan ng ating Panginoon ay napakalaking contribution ito ni Jose. Si Jose po, hindi man lang umimik kahit minsan sa banal na kasulatan. No? Aware po ba tayo doon? Hindi siya kailanman nagsalita. Walang recorded na salita ang binanggit niya. Pero, napakalaki ng kanyang contribution. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong biyaya. Salamat, Panginoon, sa inyo pong mensahe na ibabahagi sa amin. Tunay nga na kayo ang Diyos na buhay, makapangyarihan, at puno ng biyaya. At ang mga challenges ni Joseph, ay aming makita bilang mga personal din challenge sa aming mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Unang challenge, ang pagiging matuwid ni Jose. Nakaka-challenge yun. Challenging ba ang maging righteous? Amen? No? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa.
Ang pagiging matuwid ni Jose na-challenge noong time na yun. Ang sabi po ng verse 19, subalit, dahil sa isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Amen. So ang challenge kay Jose dito ay itutuloy niya ba ang pagpapakasal kay Maria sapagkat nalaman niya na ito ay nagdadalang tao. Sa Jewish custom mo, sa Jewish tradition, ito ang tinatawag na betrothal stage. Engaged na sila. Considered na silang kasal. Kaya hindi po basta-basta madaling makipaghiwalay dahil nga po, ito ay isang paglabag sa Jewish law. At napakalaking challenge para kay Jose na i-maintain ang righteousness niya sa mata ng mga Hudyo dahil bilang isang lalaki ay nakataya ang kanyang honor sapagkat napakalaking parusa. Alam naman po natin yun, sa isang babae ang magkasala ng pangalo niya. Kaya dito po mga kapatid, na-challenge ang righteousness ni Joseph. No? Pero po, hindi tinignan ni Jose ang batas. Hindi niya tinignan na siya ay righteous sa mata ng mga Hudyong katulad niya. Hindi niya tinignan kung tama ba ang pagtingin ng tao sa kanya. Ano ang pinairal niya? Joseph's righteousness was not defined by legalism, but by mercy. No? Ang definition niya ng righteousness ngayon ay hindi na ang pagiging matuwid sa batas, kundi dahil sa habag. Dahil sa habag. Dahil sa awa. Ang sabi nga, balak pa niyang hiwalayan ng palihim. Bakit? Kasi ayaw niyang mapahiya si Maria. Ayaw niyang malagay sa alanganin maging ang katayuan ni Maria. Sapagkat napakalaking parusa. Kamatayan ang parusa sa adultery. Kaya hiniwalayan niya ng lihim. Hamak niyo po yun, ano? Nakipaghiwalay siya ng lihim para magbuka na siya ang makasalanan. Napakagandang larawan, ano? Pinapalabas niya, palihim niyang hiwalayan, na kahit mag-isip man yung mga tao, iisipin siya ang may kasalanan. Siya ang mayroong pagkukulang. Kaya makipaghiwalay siya ng lihim. He was caught between his commitment to God's law and his compassion for a person. Amen. Kaya kung meron mang pagmamahal na nangingibabaw dito, love, 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 sabi ng Advent